sapagkat may impeachment na, hihinto na ba ang Quadcom at saka yung Good Government Committee? Kasi yun na yung punto ng kanilang lundo ng kanilang investigation, di po ba? Kasi di ba, kasi kung ang lundo ng House Committee on Good Government and Public Accountability tapos yung House Quadcom, alisin ng pangalawang Pangulo, may impeachment case na. Sabi natin, hinto na tayo, meron ng impeachment case. Hindi ba sinasabi ko sa inyo, may palagay kung gusto na nilang ihinto, hindi nga lang nila alam paano nila ihinto. Hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint ng ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Titignan niyo po kung sino-sino nag-file. Talaga namang hindi sinusunod doon pa sa Pangulong Bongbong yung mga yun. Pero in-endorse ng isa sa House of Representatives. Hindi rin gumagalang sa... kaya nga, sa Makatwid, habang merong isang nag-endorse na member ng House, sino ba ang leader? Opo. Pabatiin mo naman. Ba't hindi ka sasagot? Ikaw mag-speaker eh. Hindi ko naman sumagot ka nga nito. Sasabihin ko lang yan, noon pa man, hindi ko hawak na rin, makabayan na yan. May sariling... Bakit mo kinasangkapan yung mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa komite na ito eh. Isipin mo siya pa yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Gagaya ng pinapaliwanag natin. Alam nyo, may sarili kasing linya. Ang grupo may sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho. Ito naman, paliwanag ka. Ano po nila yan ha? May kanya-kanyang isip At saka ang pondo lang namin dun sa investigasyon, sa impeachment, wala na. Hindi ka sumagot ng matanong. Yun na po ang pinakamatino natin sagot sa punto na yan. At alam ko, naunawaan ng ating mga kabayan ang ibig natin sabihin. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ang inihintay ko dito, ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po, ang sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala? Opo. Pwede mo isipin na gano'n Mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Ito po hinihintay ang inyong opinion ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo, Kong BP Inday Sara. Pero sa ngayon po, ang status ay hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint ng ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Para po ipakilala yung mga complainants, sinatawagan ko po si Senator Laila De Lima. Okay. Ito pong complaint for impeachment ay pinirmahan ng 17 complainants. Ang mga galing sa civil society organizations, galing din sa religious sector, galing din sa ibang grupo. But they are filing all of these signatories, 17 signatories, are filing this in their personal capacity, even if they are members of various groups or of various party lists, etc. Seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita. Oo. Madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Naliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po, Kong, mula kahapon. Ang hinihintay ko dito, ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po, Kong. Sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala? Opo.
Ay, mukhang, Pwede mo isipin na gano'n eh. mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yon, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yon? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Bakit merong nag-file? Ang ibig ba sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay, ako kung susunuhin at Hindi, ganun na. lang nangyari eh. Ayun na nga po, Kong. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan. Oo. Pinalalaki nyo lang eh. Pagkatapos merong nag-file. Oho. O ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Oho. Hindi ko, kaya nga po, ang punto ko lang dito, kung titignan niyo po kung sino-sino yung nag-file, talaga hindi namang, susunod. talaga namang hindi sumusunod doon pa Sa Pangulo. sa Pangulong Bongbong yung mga yun eh. Pero in-endorse ng isa sa House of Representatives. Hindi rin gumagalang sa... O kaya nga, sa makatwid, Oh. habang merong isang nag-endorse Opo. na member ng House, Oo. sino ba ang leader? Ah. O di ibig sabihin, halimbawa, ako ang Oo. speaker, tatawagin ko, Oho. bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako Sinangguni. sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba, naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. Ba't nga gano'n? Ang daming dapat na itanong ngayon. Ako mapapahiya niyan eh. Oho. Di ba? Si Speaker, Lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung ano. Oho. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam siya sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun, sa gusto, sa actual na pangyayari, yung opinion na yun, utos na yun. Opo. Kayo naman, oh. Tumagal na ako dyan eh. Oho. Ikaw, Jen, halimbawa, speaker ka, akong presidente, magiging speaker ka ba kung ayaw ko? Sa Kamara ko, imposible Saan ka mangyari. nakakita na speaker na walang pahintulot, nang walang basbas ang Pangulo ng Republika? Oho. Oh. Malabong mangyari yun, Kong. Malabong mangyari. Unang-una, hindi ka makakaupo na speaker na walang basbas ang Pangulo ng Republika. Ngayon, gumawa siya ng opinion. Ito yung opinion ko, malit na bagay na yan. Hindi importante yan. Madidistract lang kayo. Napakarami ng problema ng bansa natin. Opo. Kahit ano dyan, walang may contribute yan sa igagaganda ng buhay ng kahit isang Pilipino. Oho. Yan ang opinion ko. Ayun. Opo, Kong. Pabatiin mo na natin. ba't hindi ka sasagot? Ikaw mag-speaker eh. Hindi ko naman... Sumagot ka nga, Nelson. Sasabihin ko lang yan, noon pa man, hindi ko hawak talaga yung makabayan na yan. May sariling... Bakit mo kinasangkapan yung mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa komite na ito eh. Anong sa... Isip-isipin mo, siya pa yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Kagaya ng pinapaliwanag natin. Huwag mo sasabihin na wala kang kinalaman dyan. Kinasangkapan ko sa ibang bagay, pero ito hindi ko na... Sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na alam itong ginawa nila. Alam niyo naman ko, ako kahapon, analysis natin dyan. Alam niyo, na may sarili kasing linya. Sariling motibo, May sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho. Ito naman, Congressman Chua, paliwanag ka. Ano po nila yan eh, ha? Oo. May kanya-kanyang isip eh. At saka ang pondo lang namin dun sa investigasyon, sa impeachment, wala na. Ay, nako. Saglit lang po, ihigop lang kami ng mainit na kape at saka ng salabat. Hindi ka sumagot ng matino. Yun na po, ang pinakamatino namin sagot sa punto na yan. At alam ko, naunawaan ng ating mga kabayan ang ibig natin sabihin. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po ko. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama dyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good government and public accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyon na ng ating bansa eh. Gusto kasi nila malaman kung sino yung mga yan para malaman diba? sa nanilitik sa kanila. Kaya nga nila inuusig ngayon. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat
yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka Oo. sabi nila. Oo. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit Nakatibayan. po kayo makabayan at kami po hindi. Oho. Eh, sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Oo, ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Oho. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. Oho. O, hindi ba, Opo. parang kabaligtaran na nangyari. No. Pero, yung binabanggit natin na, so, sapagkat may impeachment na, hihinto na ba ang Quadcom at saka yung Good Government Committee? Kasi yun na yung punto ng kanilang lundo ng kanilang investigasyon, hindi po ba? Kung ano palagay nyo? Ikaw ang speaker, ba't akong tinatanong mo? Kanina pa kita... Speaker, baka Kanina pa kita tinatanong. Balik mo na sa akin eh. Kung ako lang ang speaker, tagal na tapos lahat ng yan. Kanina ko pa tinatansya ko nga kayo eh. Dahil ito yung pinaka-importante. Oho. Kasi di ba, kasi kung ang lundo ng House Committee on Good Government and Public Accountability tapos yung House Quadcom, alisin ng pangalawang Pangulo, may impeachment case na. Sabi natin, hinto na tayo. Meron ng impeachment case. Hindi ba sinasabi ko sa inyo, may palagay akong gusto na nilang ihinto. Hindi nga lang nila alam paano nilang ihinto. Tingnan mo yung extrajudicial killing. Yung EJK. Sa dami ng kanilang mga kinuhang mga tao na mga tetestigo roon at pagkukunan nila di umano ng impormasyon para makagawa ng batas, Opo. katapos-tapusan, nakagawa nga ng panukalang batas. Huminto ba sila? Hindi sila huminto eh. Hindi ba dapat pag nakagawa ka na ng panukalang batas, sapagkat yun naman ang pinakalayunin mo eh. Hindi dapat ihinto ka na, di ba? O pag tinanong mo, bakit po nakagawa na ba? Parang kotse ito dyan. Opo. Ba't ba bilis-bilis ninyo? Saan ba kayo papunta? Paano? Nawalan po kami ng preno eh. Di ba? Hindi nakabili ngayon ng preno si Nelson. Nilagyan na ng preno. Hindi po yung mga hinto yung kotse. Bakit? Tinetesting po kung kakapit yung preno.